Guys, welcome to my channel. Today, i-review natin itong Suzuki Espresso. I'm fascinated with this car, kaya pinuntahan ko yung isang dealership para makita ko siya ng personal. Naalala ko tuloy during my trips to Japan, doon ko nakikita yung mga cute na K-cars. Pag sinabi mong K-car sa Japan, ito yung maliliit na kotse na ang width is 1.48 meters, 3.4 meter yung length at saka 2 meters yung height. At ang engine niya is limited only to 600cc. Yan ang classification ng K-car sa Japan. Yung mga Japanese, very practical sila kasi they don't need big cars kasi they need a car na suited doon sa kanilang urban at even yung mga rural roads nila. Kaya they created this segment to cater to the ordinary Japanese. Kaya hindi sila nagbebenta nito outside Japan. Although may nakikita ko today sa mga probinsya, especially sa Cebu, sa Visayas, na meron mga surplus na dumarating dito na nire-recondition nila at pag naayos nila, maganda pa rin. Now, going back to the Suzuki Espresso, yung Suzuki Espresso kasi hindi siya considered as K-car kasi mas malaki yung dimension niya. So, kinumpare ko lang siya kasi merong pareho silang characteristics eh. Pero ito yung parang overseas version ng K-car. In my assessment, this is very appropriate dito sa urban jungle. For example, in Metro Manila, where traffic is really very bad, no? And so, madali itong i-park and then very fuel efficient. Kaya maganda itong option. So, I think it's very timely na nilaunch to sa Pilipinas. At gusto kong tingnan kung ano ba talaga ang itsura nito and how it will adapt to the local conditions. So halika, samahan niyo ako. When it comes to small cars, Suzuki knows how to build them. They are affordable, compact, and actually suited sa Philippine road conditions. Magugulat ka sa design niya, surprisingly, there's a lot of space for a small car. Meron siyang good ground clearance at meron siyang personality. Sa ngayon, available lang siya in 2 variants. Pareho silang manual transmission. Yung isa GL, yung isa naman SE or Special Edition. So, let's start with its features. Yung headlamp niya is multi-reflector halogen at yung grill niya maliit lang, parang sinakop lang siya nung kanyang bumper. Tapos wala siyang fog lights. Naka-mags na rin siya ngayon, dati kasi naka-steel rim to. So ang size ng tires niya is 165/70 R14. Pagdating naman sa brake, naka-disc brake siya sa harap and then drum brake sa likod. And then yung side repeater niya nandito sa may fender. Tapos yung kanyang side mirror manually adjusted. Yung door handles niya is body colored. And then you have the B-pillar that is painted matte black. It's not the sexiest looking car, but rather it's a cute looking car. Yung size proportion niya is tama lang for a compact car. Meron siyang parang charm eh, parang it's like a novelty car. Yung design ng rear combination lamp niya is parang C-type, pero hindi siya naka-LED. And then you have that black bumper. And then ang pagbukas ng tailgate niya, gamit mo yung susi. Ang napansin ko lang dito, parang wala siyang rear wiper. Napansin ko din, wala siyang fender liner dito sa ilalim. So yung noise nito siguro papasok dun sa loob ng cabin kapag tumatakbo. Pero that's fine kasi kailangan mong mag-economize dun sa cost eh. Siguro isa yan sa mga way to minimize the cost. Overall, yung look niya, hindi siya yung typical na hatchback. Para siyang SUV na mini. By the way, yung binebenta pala dito sa Pilipinas is made by Maruti Suzuki India. If you look at the side profile, actually maganda siya. Parang it's pure practicality and looks durable. Actually maganda itong ayusan eh. Ang kagandahan nito, kung gusto mo siyang i-modify, mura lang yung mga parts na pwede mong ilagay. And then, napansin ko din, mataas yung kanyang departure angle at saka yung approach angle. Kasi yung mga sedan at saka hatchback,
mababa yung kanilang ground clearance. So mas prone silang sumabit sa mga steep climb at saka yung sa mga humps. Pareho nga pala sila ng makina ng Celerio. Pero kung papipiliin mo ako, mas pipiliin ko ito, parang may dating siya than the Celerio. Ang advantage lang ng Celerio, meron siyang automatic transmission na option. It was really designed to be practical with plenty of headroom for a small car. Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo talaga na this is a basic car kasi yung mga ginamit materials talagang very basic, mga plastic parts. Yung mga door panels talagang plastic. Pero power windows naman yung sa harap na doors. Yung kanyang dashboard is plastic, which is okay for daily use. Tapos yung kanyang control ng aircon is manual, pati yung sa control ng thermostat. Ang isang good feature nito is electric power steering siya. So maliit yung body, so parang ang gaan niyang imaneho. Pagdating naman sa infotainment system, ginawa siyang touchscreen. Yun nga lang, wala siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. And you have manual handbrake here at saka manual transmission lang talaga siya. Yung steering niya is naka-fix, so hindi siya telescopic at hindi rin siya na-tilt. And then dito sa dashboard, meron ka pang lalagyan ng gamit sa ibabaw ng glove compartment. Dito nga pala sa likod, hindi siya naka-power window. Manually adjusted siya. Doon lang sa harap naka-power window. Napaka-basic lang niya. Wala siyang vanity mirror dito sa passenger side. Dito sa driver side, wala din. And then you have here the ordinary dome light. And then meron kang maliit na rear view mirror na tama lang for its size. Yung kanyang speedometer nandun sa taas ng head unit, tapos yung buttons ng power window sa harap nandito sa baba ng head unit, and then nasa gitna yung hazard light switch. Surprisingly, maganda yung proportion ng rear seats. Maluwag siya, yung dalawang passenger tamang-tama dito. Pagka tatlo, medyo masikip ng konti pero okay pa rin. Meron din siyang enough storage space pag hindi nakababa yung second row seat, meron siyang 239 liters. Pagka ibinaba mo, syempre, mas lalaki yung storage space. Mas marami kang maikakargang gamit. And then, pag iniangat mo itong cover na ito, nandito yung kanyang reserva. Steel rim siya, hindi siya naka-mags. Pero okay lang. Check naman natin yung suspension. Yung rear niya is torsion beam. And then, yung sa harap naman niya is MacPherson strut. At dito naman sa driver side, mataas yung seating position niya, kaya maganda yung visibility. And then, nandito sa baba, yung kanyang trunk lid, saka yung gasoline lid. Check uli natin yung second row. Actually, maganda yung yung legroom, tapos mataas pa yung bubong niya. So, maganda yung headroom. So, maaliwala siya sa loob. For a small car, this is really nice. And then, pwede ka pang magsakay ng isa sa gitna. So, pwede yung tatlo. Dito lang sa likod, very basic. Wala siyang USB port. Ang makina niya is gasoline engine with 1 liter displacement. Ito nga pala yung K10B engine. Panalo ka dito sa fuel economy. Sa highway, it can go up to 25 to 30 kilometers per liter. Maximum output niya is 67 horsepower, tapos ang kanyang torque is about 90 Newton meters. At that horsepower, it can transport 5 people easily in the metro. And you can use it also in the highway. Ang weight niya, mga 1,170 kilos lang. Ang fuel tank capacity niya is only 27 liters. So, madali lang mag-full tank. And then, meron din naman siyang mga basic na safety features. Meron siyang 2 airbags, naka-ABS din siya. Meron din siyang parking sensor. Meron din siyang ISOFIX child anchorage, child-proof rear door locks, at meron din siyang immobilizer. Ito nga palang nasa video, ito yung GL model. Dati naka-steel rim siya, ngayon naka-mags na siya. Then yung isang variant, yung mas mataas na variant, ang tawag nila yung SE or Special Edition. Ang pagkakaiba lang nun, meron siyang body cladding at saka meron siyang rear spoiler. Tapos yung interior niya, parang meron siyang accent. Okay, summarize natin. For me,
this is a very good option for a newbie driver. It's easy to maneuver and practical siya. Yun nga lang, manual transmission siya. So, dapat i-consider nyo din yun. So, sa liit nito, siguro naman hindi ka mahihirapang mag-manual. Ang lambot nga ng clutch niya eh. And the best thing here is yung kanyang fuel economy. Alam mo naman ngayon, ang taas ng presyo ng gasolina. So, this is a very practical car. It's a good city car, pero huwag mong mamaliitin kasi it can go farther. In fact, may nakita ko doon sa Suzuki Group. Nakakarating nga ito hanggang Bicol without any problem. Ang the nice thing here is yung usability ng kanyang interior at saka yung space. So, pwede mo siyang kargahan ng medyo malalaking items kasi mataas yung headroom. And napa-flat mo rin yung upuan dun sa likod. And since boxy yung design niya, maganda yung visibility kasi malaki yung mga glass niya. Ang kulang na lang dito for me, yung backup camera. So kung bibili ka nito, set mo ang expectation mo that this is an entry-level car. So don't expect a lot of features. It's really bare and basic, but for a small car, hindi mo naman kailangan yung mga maraming features na yan eh. Again, ang aim ng car na to, yung practicality. Madali siyang i-maintain at less worry ka na may masisira. It will serve its purpose without any frills. And if I'm not mistaken, meron siyang 1 year free maintenance. So hindi ka na rin lugi. For its price, you get a car na very solid yung build. Has a spacious interior, reliable engine, and the fact na it's a Suzuki is a plus. Kasi alam niyo naman ang Suzuki, they are known for building small cars na reliable. So yan talaga ang forte nila pagdating sa car making. By the way, ang price niya nga pala is 563,000 to 588,000 depende sa variant. Again, this car is suited for small family o kaya yung single na just starting to own yung first car niya. For me, this is a good buy. Maganda siyang pangregalo sa mga anak. Hindi siya magastos gamitin at saka very practical. At isa pa, usually kasi sa mga small car, parang walang dating, di ba? Pero iba ito, parang may character siya. Just like yung big brother niya na Jimny, di ba? Parang pag nakakita ka ng Jimny, parang mapapalingon ka. So ito naman, hindi naman yung tipong lilingunin mo, pero it will serve its purpose very well. Kumbaga, solid buy ito, value for money. Okay, hanggang dito na lang. I hope you will take a second look at this car. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!